tayo, no? Mag-breed taon-taon. Pumipili tayo pang material. Selection tayo ng pang material na gusto natin. Sukat, structure, mukha, lahat. So, boss, pag ikaw magpili ng para material, boss, siyempre, unahin natin yung sukat, yung physical characteristic niya, no? Pagkatapos nun, second na yun yung... Siyempre, ganito yan eh. Kung naka-start ka na ng breeding, ilang taon na, halimbawa naka 3 years ka na, medyo may alam ka na yan ang kinocontinue sa pag-breed, yan tinutuloy mo. Yung gawin mo naman dyan, every year naman, selection talaga. Selection ng postura ng inahin, selection ng postura ng broodcock. Tapos yung broodcock na ginagamit mo, danas mo na, alam mo na yun ang laro. Naka-desisyon na yan ang gamitin kung magaling yan. 3/4, 1/4. Yun. Diba? 3/4, 1/4. 3/4, 1/4. Kasi breeding namin halos ganun lang, 3/4, 1/4. Halos wala kaming 3 years. Doon kami lumilipat. Pag ganun-ganun lang yan. Yun. Ganun lang yan. 3/4 na hats. 3/4 na hats, 1/4 na sweater. Baliktad naman. Baliktad naman. Baliktad naman. Pagkatapos nun, boss, 3/4, example, 3/4 ang sweater, 1/4 ang hats. Pagkatapos nun, yung mga anak nun, ibalik mo sa ano? Wala na. Wala na. Unya na. Padaghan na sa. Hindi, ang mga anak nito, pwede mo ibalik doon sa magulang niya. Diba? Yung sa lolo niya. Halimbawa, ang breed mo ngayon, ang labas niya, 3/4 sa hats. 3/4 sa hats, 1/4 sweater. So, na-testing mo, ayos pa rin. Itong 3/4 na hats, next year, na breeding season, pwede mo siyang gamitin. Ibalik mo siya sa sweater. Ang labas no next year, half and half. So 50-50 na. Kasi tumaas yung sweater. Next year, ganun pa rin ang laro niya. Balik mo siya doon, no, ulit sa pinanggalingan, balik ka sa 3/4, 1/4. Ganun lang yan. Yun. Tapos, itong original mo na mga kanang may medyo matanda na, may mga pamangkin ka doon, o apo, refresh mo sa magulang. Ang labas mo, ganun pa rin. Timpla ka ulit, 3/4, 1/4. Kung nagdududa ka na halos sila na lang taon-taon, lolo, pamangkin, tiyuhin. Kung saan mo kinuha yung material mo, bili ka doon, refresh mo. Yun. So, ito pala guys ganda nalimunagan tayo. Yung first natin, kadalasan kasi guys, yung iba na bumibili ng mga materials, gusto sasabihin, winner ba to? Winner ba to? Hindi. Yung umpisa, sabi ni boss, umpisa ka sa breeding materials na magaling. At least may idea ka na kung ano yung magaling na materials. Saka, kukuha ka doon sa mga farms na may pangalan na talaga na magaling yung mga manok. Di ba? Yung nakuha mo, ang mga anak no, ng first generation, subukan mo, testingan mo. Kung alin doon sa mga magkakapatid, kasi hindi man lahat ng magkakapatid magaling. Pinaka-base mo na yan. Yun ang pinaka-base mo na. Yun. At saka, sabi din ni boss, for example, mahaba-haba na ang panahon na sa pag-breed mo. Eh gusto mo, kasi babalik-balik na lang, lolo, apo, tiyuhin, pamangkin. Eh, magpasa siguro boss, mga 5 years, 4 years. Balik ka doon kung saan ka kumuha ng original na materials mo. Refresh mo doon. I-refresh mo ulit doon. Oh, yun, para umpisa na naman. Yun. Yun pala guys, yun pala ang gagawin kung gusto mong makakuha ng sariling winning line. Anak ni Nato na walang puro. Totoo yan eh. Walang puro talaga. Wala naman puro talaga na manok eh. Correct. Walang puro talaga na manok. Correct. Totoo yan. Dami Walang na puro na binitaan. manok. Sabihin mo ito puro na sweater. Di totoo yan. Malay natin doon sa Amerika kung ilang sapaw na yan doon. Correct. Ilang sapaw na yan, di ba? Totoo yan, sinasabi ni Joel, walang puro na manok. Practical mga tao po yan. Ha? Tama talaga. Pero, yung tao ngayon, Saman. mga kakugib, mas believe pa ako siguro may class A at class B. Yan. Kesa sabihin mo, Naniwala dyan. kesa sabihin mo nga puro. Puro, wala. Yun. May class A na manok, may class B, may class C. Tayo nagbe-breed. Nagbe-base lang tayo sa gusto nating manok. Gwapo,
may laro, magaling, balansyado, doon tayo nagbe-base. Pero Correct. sabihin natin puro, hindi puro yan. Yun. May tama ka, Andre. Ito yan sinasabi ni Joel, walang puro naman. Tama talaga. Tayo na tao, hindi na puro eh. Sabihin Pilipino tayo, pero crosses na tayo eh. Iba-iba ng cross natin, may Chinese, may Kastila, Correct. Hapon. Stephen yan, Bitcom. Kapagsabi lang tayo puro. Kapagsabi tayo ng puro. Halimbawa, may material ako na sweater. Binili ko to sweater. Ibalik ko mga nakaya, papuruhan ko lang siya sa Sa kanya. ama niya. Mm. Sabihin ko na puro dugo na sweater to. Hindi ako maniwala kahit hindi ko naman alam pinanggalingan nito. Pwede siguro tawagin, street bread lang siguro. Oo, street breed. Yeah. Street breed, line breed. Yan, mga ganun. Kasi tayo nababase lang sa pag tayo bumili ng material. Correct. Ng manok nun sa bungang, no? Tayo nanonood ng sabong. Gwapo ng manok. Mm-mm. Diba? Ngayon, kung gusto natin makabili sa kanya, bibigay tayo sa kanya. Pero hindi natin alam. Sabihin nga, sweater. Yun nga. Sweater nga. Ilang crosses na kayo. Diba? Ilang percent ang sweater dito? Hindi natin. Hindi na alam talaga. Tama. Nagbabase lang tayo doon. Bumayad tayo. Kasi gusto natin. Yung nahanap natin sa manok nandun sa kanya. Tapos pag may mga anak yon, ikaw nang bahala magpapuro Yun nun. naman. Ikaw Oo. naman magtatrabaho niya. Ano mo sa patirahan mo yung anak? Oo. Yun. May Tulad nito, manok na red sa amin. Alam ko, sa Manila, kita ko manok na maayos, quality. Galing. Yan gusto ko. Yan yung breed ko. Itong linya, Golden Boy, 5K. Naniwala ako kasi may pangalan lang yan. Eh. Pero sa dugo, hindi ko alam yan kung ilang Tama. percentage na yan. Mm-mm. Korsonada ko lang. Ang itsura, kalidad, filigree yan, maganda. Mm. Doon ang laro. Pero hindi natin alam kung Anong nakapalaman doon sa loob nakalaman ng dugo? tayo naman ang pag mag-breed tayo. Breeding tayo ng terno ang manok. Uniform. Kasi pag ang manok sa farm, sa isang breeder, halo-halo ang kulay. Ay, ang tao hindi maniwala sa'yo. Correct. Hindi maniwala sa'yo. Ito tulad sa amin, no? May mga kulay na pailan-ilan. Pero dito ka sa line mo na nagustuhan, diyan mo siya i-continuous, pare-parehas. Mm. Diyan maniwala ang tao na totoong breeder ka. Tama. Pag iba-ibang kulay ng manok mo sa farm, wala. Chapsoy. Rainbow. Maniwala sa'yo. Ayun, kalalabasan, every year nun. Yung manok mo sa Parang taon-taon na Iba-iba. Oo, nag-ano ka na anong tawag dito, may term dito. Parang na pinag-aralan mo yung mga ibang klaseng manok na magaling. Scientific. Tawag na may term, may term. Pero mali 'yun. Mali talaga. Ayun, Kung gusto mag-breed na maayos ang kuwan mo ng ang takbo ng breeding mo, mag-breed ka ng terno. At saka madali siyang i-trace. Tama. Every year madali siyang i-trace. Pero pag iba-iba na, magulo. Correct. Na maguguluhan ka talaga. Yung daming markings na gagamitin mo. Ibang kulay naman ang maguguluhan ka talaga. Tama. Iling lugar sila na para sa kanila, hanapin mo. Yung manok? Oo. Kasi itong manok, nabilong to sa bird. Yung natural habitat nila, hanapin mo. Totoo eh. Testingan mo mag-breed ka. Yung lugar mo, impyerno. Tapos, dyan lang sila paikot-ikot. Pag lumaki nun, i-compare mo sa manok sa bundok na ganito, wild. Na. May 10 baliktad lang, may abutin siya sa manok dito. Kasi yung reflexes nito, iba. Wild sila. Yun ang tinandaan ko kay Boy. Gumawa ka ng manok sa sariling habitat nila, hanapin mo. Bayaan sila, dyan mo sila palaki. Dyan mo makikita ang habilidad. Kaya pala, kailangan talaga yung range. Yung ranging area. Ranging, Lasang yung klima, Klima. lugar.
Wala ganang ubanon pa, nagsunod ba, piso pa, mga one Kasi yung manok to nabilong sa bird. ipuso na gabi. Tapos pag nag-survive sila sa wild, magaling May- talaga yan. May utak yung manok na yan. Malaki ang baga, ang May estensya, May pundasyon ko. pundasyon. At saka, yung utak, kasi Oo. nakasurvive siya eh. Tulad na yan, yung mga hayop na dyan. Maliliit pa sila, may mga agila dyan. Putang ng takbuhan yan sila. Ibig sabihin, yung reflexes lang, yung mata nila, ang bilis. Tama. Takbuhan yan, dandun yan sa ilalim ng mga damuhan. Abi. Tago na. Oo. Ano yun, paggawa ng manok, paggawa ng manok na medyo sa paglaki niya, maano mo talaga na iba to. Parang may makita ka talaga na iba siya. Ngayon, kung ang range natin, yung isang wala. Lumaki manok natin na Malaki. suntok dito lang. Malaki ang paa. Sa akin na, sa experience. May boy dati, ganun eh. Ano, punta ko doon kay boy dati. Ang ganda ng kanyang subukan. Guba din. May harap pa doon, may tape. Itong manok. Itong paglaki ng CD manok. ba? CD tape. Yung Boy, primal yun. Daiboy Primal yun, paano pinalaki yung Ano yun, di ba sa Bunga? Buanga. Sa Buanga. Sa Buanga. Pero si boy, taga Iloilo. Iloilo si boy, taga Haros. Yan. Anong galing? Dating overseas yun eh. Barko ang profession. Ito mga kakugi. Parang halian muna tayo. So, nakaprepare si Boss Peter. Kinilaw. Kansi, tapos kansi. Balbak. Na puso, awal ng ka. Langka. Tapos langka. Yun. Pata. Yeah, ito nga. Guys, mga kakugi. Let's eat. Kain muna tayo guys. Tit boy. Front tit boy. Mapili na. Mapili na si Tick Boy. Okay. Boss, kaya tayo boss. Lalabas ng pera ni Tick Boy. Labas na yan. Boss Jo. Okay. Lagi sasabihin walang pera. Tapos mamaya, labas na yan. Labas yan. Secret yan. May secret. Yun yan. Sabi niya, anong secret daw? May secret daw na yan. Sabihin. Minas lang kayo.
Tingnan niyo ang buong paligid, guys. Nagpa-fog na. Tapos umaambon-ambon na rin. Ang oras 1:29. Ano kita mo? Boss, may tanong ako, boss. Sa breeding, ano bang gagawin natin? For example, gusto kong lumabas na mga anak na lalaki is kulay gray. Pag nag-breeding ako, ano ba ang gagawin ko na ano para lalabas kulay gray? Anong matching ang gagawin ko? Halimbawa, ilang dugo ang ipasok mo sa gray na gray pa rin ang labas niya, 3-way. Oo, Diba? parang gano'n. 3 ways, pero Halimbawa, gray ang three-way labas. ka. Oo. So, gagamit ka halimbawa, unang breed mo, gray to pula, gray to red. Mm. Saan po ang ano doon, ang gray? Ang ama, ang ina? Kahit saan. Kahit saan? Kahit saan muna. Kasi Mm-mm. first generation nila. Okay. So, ang anak noon, 50-50. Mm-mm. Di ba? May lalabas na red, may malalabas na gray. Halimbawa, may lumabas na gray na lalaki. Oo. Di ba? Tapos may lumabas na lalaki, babae na gray. So, ang gray na babae, 50-50 na yan. Mm. Ang isang linya nito na halimbawa na pula, halimbawa Kelso to gray. Mm. 50-50 siya sa Kelso na red saka Kelso na gray. Mm. Pagkasunod na taon naman, infuse ka uli sa ano? Infuse ka sa Gray. isang linya. Asang niya? Halimbawa sa mga O saan mo gusto? saan mo gusto para mag 3-way siya. Lagyan natin sweater. Pagpalagay natin sweater. So mas lamang na siya sa pula. Ang anak nun, di ba? Ma 3/4, 1/4 siya sa pula. Mm. Konti na lang yung gray. Konti na lang gray. Mm. Pag pangatlong taon niya, ibalik mo siya uli sa doon sa pinanggalingan niya na Gray. na gray. Ang kalalabasan nun, Sige. 1/2 na gray, 1/4 na pula sa isang linya, 1/4 din na pula sa isang linya. Dominant ang gray. 1/2 ang gray, 1/4 ang pula. 1/4 na Three-way 1/4 na na siya. sweater saka 1/4 na kelso, Yo. 1/2 na gray. 1/2 na gray. Yung Sa baseline mo trio na yun. gray. Baseline mo Para gray. pinaka-baseline mo ang gray. So, Yeah. gagawin mo siya sa loob ng 3 taon. Paano natin na magawa, boss, na lahat ng mga anak na lalaki gray? Sa ganun na sit-up, sa 3 ways. Kasi iba-iba, for example, mayroon man ang mag-gray lang ang babae na anak, pero yung lalaki na anak is red, pula. Paano natin gagawin sa breeding na gusto nating talagang lalabas na lalaki is gray? Gray. Doon ka dumaan sa babae. Sa ina. Sa ina ka dumaan. Dapat ina gray. Ina ang gray. Kasi yan ang hulmahan. Mas dominant ang dugo ng babae. Ang ilalabas doon yung kulay ng ina. Pero dapat i-dominar natin yung kulay na gray. Gray. Oh. Ganun So ang yun labas. pala yun. Pag lumabas doon, karamihan na lalaki doon. Gray. Gray talaga. Pero gray na may 3 bloodline na dugo. May kelso at saka may sweater. Yun. Baseline. Baseline na ang gray. Magagawa mo yan sa loob ng 3 taon. Yun. Guys, sana may natutunan kayo guys. Ako, at least, klaro-klaro na kasi hindi ako marunong sa tinatawag nila na genetics at saka yung Sumikat talaga yung mga color. hindi kasi ako engineer. White. Ano? Sa engineer kasi na ano yan eh, yung mga ganyan-ganyan. At saka especially yung mga talagang season na sa pagbibreed, mga kakogi. Kasama na rin yan sa inyong pag-iikot. Tama. Yung May learning. mga pagdating sa inyo, pag gusto nyo mag-project ng ganito, may mga idea Yeah, na kayo yeah. na Correct. experience sa labas. Ito yung ginagawa natin, boss. May share natin sa mga viewers. Yan. Mm. Tama. Pero hindi natin sinasabi na tayo ang tama na. Tayo ang tama. Oo. Kaya mas marami pa rin na magagaling. Correct. Kayo na mag-ano. At least nga, Oo. mayroon na tayo natututunan sa... May natutunan tayo. of the- Nasa atin yan kung tatanggapin natin or hindi. Yun. Oo. At least, may pagpipilian ka. Correct. Di ba? Mm. Ito, magaling to, maayos to. Correct. May pagpipilian mo dito, ako, pas tingin ko, mas maayos to. Correct. Ganun lang yan eh. Tsaka ako, boss, naniniwala ako sa ano eh, parang regional classification yung sa area natin. May mga lugar kasi
I don't know if I'm using the right word, regional classification. Yung ibig ko sabihin boss is every lugar may mga manok dyan na iba-iba yung papalaki mo sa manok bawat lugar. For example mga kakogi, doon sa amin sa Cebu, yung Cebu may northern Cebu at saka may southern Cebu. Yung northern part ng Cebu mainit-init doon compared sa southern part ng Cebu. So, ang pagpapalaki mo sa manok kung nasa north ka, iba siguro ang pamaraan compared sa south. I-apply mo ba? O i-apply natin. For example, dito guys sa Kampuistuhan. Dito talagang malamig compared mo sa atin, mainit. Hindi ka magtataka kung bakit doon sa atin sa Cebu may lugar doon na pangitingnan yung mga kulay ng ating manok, mga balahibo. 'Di ba? Nangyari sa akin yan, ang mga manok ko nandun sa Kabangkalan, sa Mandawi, sa city. Nung iakyat namin sa Tag-Ubi, alam, gumanda yung manok ko. Oo. Kumintab talaga. Mga balibo nila. Gumanda, oo. Sa moisture. Ang mukha namumula. Yun. Bakit sinabi yun guys? Kasi ito, kung paano nila pinalaki, paano nila inalagaan yung manok nila dito, may style sila kung paano. Kung swak na swak sa lugar niyo, pwede nyo gayahin. Pero kung hindi naman kaya sa lugar nyo na gano'n ng pagano, maghanap tayo, manood tayo sa iba pang mga vlog natin na magiging swak sana sa lugar nyo. At least may pagpipilian. Correct. Na tama sa project mo. Correct. For example naman guys yung mga tipis. Bakit yung ibang tipis ang ginagamit siminto? Yung iba naman yung fiber. Dito, nakikita natin dito, gulong. Di ba? Tsaka may nakita tayo doon na walang tipi. Yung Madre Cacao. Madre Cacao lang, lagyan lang. Oo. Pero hindi namin sinasabi na yung Madre Cacao, kaya natin yun, kaya or tama yan kung nandun tayo sa Cebu City. Mainit doon eh. Mainit yan. Hindi pwede. Oo. Hindi talaga pwede. Yun. So yun guys, itong ginagawa namin boss, nagbibigay kami ng inspirasyon, nagbibigay kami ng idea sa mga nagmamanok. Kaya nga si Kakugi mag-iikot-ikot para makita nila ano ba? So anong pinag-iba sa ibang farm na napuntahan namin? Ikot siya ba yung anong facility na yun? Oo. Yung iba-ibang farm, yung iba-iba po lang. Iba-ibang approach nila. Iba-iba approach. No? Dito, for example, dito boss yung breeding pen mo, binalot mo ng plastic. Yun sa amin, walang nagbabalot ng plastic. Ito mahangin dito eh. Mahangin sa malamig. Hindi na itlog yung ano. Yung mga manok. Basta Sa klima naman, sa klima. Sa klima, tama. Pero hindi natin sinasabi na ito ang gawin nyo sa breeding pen ninyo sa kung nasa syudad tayo o Hindi pwede. Manok mo. masupukit. Nakalas at sa lang ng umaga, yung pakpak yun, nandun. Wala na, naiinitan na. Tungkol sa lupa. Oh, yun. Sana guys, na-gets nyo, no? Itong ginagawa namin, honest to goodness mga kakulgi, hindi kami nagkapera, hindi kami nagkaroon ng maraming pera. Ngayon, may pera konti. Hindi kami nagkaroon ng maraming pera sa vlog namin. Magkano yung konti, Kakugi? Konti lang. Talagang konti lang. Pinakita ko kay Wakil konti lang talaga. Yung pagpunta namin sa mga farm, mga kakugi, chip in kami. Sarili naming gastos yan. Walang mga kakugi. sponsor yan. Walang sponsor yan. Yung pamasahe namin, yung sasakyan namin, sabog na yung isang gulong ko, 5,000 lang. Hanap ako ng 5,000 ngayon. Sabog ang isang gulong. Naku, Buti my nga, goodness. ngayon may kasama na ako. Dati, solo flight lang ako ba? Oh, katulad ni Sir Dati Stephen. ako buwang sa manok. Marami na siyang napuntahan. Oo, boss. Marami na siyang napuntahan, pero hindi man siya sa kamera. Walang So walang documentation. So lahat ng mga pinuntahan namin na napuntahan niya, ngayon may document na. Dito sa Bacolod dati. Tama na maganda, mas maganda may ganito. Yan. Ang mga dinaanan mo, pwede mo ma-replay kung sakali mo correct. kalimutan mo, di ba? Tama po. Pwede mo ma-replay, ay nakalimutan mo, ganito pala. Tama po. Dati, papangit na mga daan dito sa ano? Oo, sobrang hirap dito. Mga ano ba? Mga Tama po. Kalnada dito. mga 1992. 1993 ano? Oo. Daming mga daan dito. At saka, one thing good guys na ginawa natin to, marami tayong nakikita sa actual ba na mga farm. Kasi kadalasan, naririnig natin, uy, may red game farm.
Uy, may EEJ Game Farm. Diba? Uy, may RSL, no? Hindi natin makita, maliban na kung may mag-interview na sa magazine, diba? Dati lang na. Itong ginagawa namin, guys, para ma-introduce natin, makausap natin yung mga may-ari, makahingi tayo ng mga ideas, ma-share natin sa inyo. Yun, at saka ito pa mga kakugi, kung meron tayong madaanan na mga backyard, try ipakilala natin. Para at least makikita natin na ganito pala sa Pilipinas, kahit anong status mo sa pamumuhay, sa labas ng bahay mo may manukan ka, may backyard ka, di ba, boss? Simento lang. Yung iba nga sa tabing daan Doon lang, sa Cebu. naka-court. Simento lang ano. Tabing daan May lang. naglalaro ng basketball, nanonood yung mga manok sa sa basketballan. Nako, ganyan talaga mga Pilipino. Tapos sabihin natin, kailan kaya pupunta to sa sabungan pula. Punta tayo sa kabila. abangan. Pero guys, itong pang-ikot-ikot namin mga kakugi, one thing na na-prove namin, yung mga manok, kahit mga backyard, magagaling na rin ang mga manok. Ayan, magalang, galing na talaga. Dati, pag yung mga taga-bundok, bababa sa patag, magdala ng manok, yun ang aabangan ng mga taga-patag. Yun, taga-bundok na manok. Ngayon guys, nalaman namin yung mga magagandang manok galing sa bundok. Yun, iba talaga. Nandun yung farm eh. Tsaka masaya kami guys na sa tulong at awa ng Diyos, binigyan kami ng lakas, kahit paano may pamasahe kami, naabot namin ang lugar na ito. Kung hindi dahil sa pagmamanok mga kakugi, ano bang pupuntahan ko dito sa Bacolod? Wala man akong asawa dito. Wala man akong girlfriend dito. Kundi dahil sa pagmamanok, hindi ako makakarating dito talaga sa Bacolod. Wala man akong sadya. Yung nagpunta kami sa Isabela, sino bang pupuntahan namin sa Isabela? Wala kami isang kakilala doon. Alayo. Pero narating namin mga kakugi. Alayo. Dahil sa hobby natin. Dahil sa hobby namin. Kasi parami na kami nagsasama, boss ba? Dati pupunta ako ng Red, ako lang mag-isa. 2015. Punta ako ng Spartan dati, 2014 nata. Ikaw lang mag-isa. Oh, kung may kaya na ba kay Yunis. River Yunis, Tataray. Yun. Layo pa noon, wala pa yung pangit pa noon daan. Walang mga kataw-tao sa Ang pagbalik Kapag namin, manok natin, may dala to na adventure eh. Adventure. Lahat Yung- halos nandito. yung manukan natin ni Danilo Hinlos, ano ba yun? Victoria. Tato yun. Manakla. Manapla. Pasok Medyo ka sa bundok ng Victoria Tubuhan. at Manakla. Oo, tubuhan niya papasok ka Tubuhan. Grabe, Layo no? pa doon sa highway, ha? Layo. Oo. Malayo. Sila Boss Jojo at saka si Auntie. Hindi ko na makita, guys. Tingnan nyo. Nasa loob na kami ng fog. Nasa loob na kami ng clouds, mga kakugi. Hindi na makita. Nandun sila guys, namimili pa sila ng mga manok. Anong oras pa ba? Oh, alas 2:15 pa lang, oh. 2:15. Parang gabi na, no? Nandun sa sasakyan pa, boss. Para nandiyan mga diakit niya. Malapit na ngayon. Nako guys, ito magandang kwentuhan talaga to kasi bukas pa kami aalis galing dito. Dito kami matutulog ngayon. Kausap natin yung Dito sa rest house nila Boss Peter at saka ni Boss Charlie.